Maraming mga netizens nga ang nagalit sa naging pahayag ng asawa ni Maine Mendoza, kung saan, ay matapos masunog ang DPWH sa district nito ay naglabas ito ng pahayag kung saan, ay sinabi nito na hindi ang kanyang distrito ang may ghost projects. Buong detalye alamin. Pinanindigan ni Quezon City 1st District Representative Juan Carlos Arjo Ataide, na walang ghost project ang kanyang distrito matapos personal na bisitahin noong Martes ang 7 flood control, drainage projects, sa Barangay Bahay Toro del Monte, Project 6 at San Antonio. Ito'y matapos ang isinagawa niyang personal inspection sa 7 flood control and drainage projects sa unang distrito ng Quezon City. Walang ghost project sa amin. Walang multo sa District 1. Walang batayan para sa mga pag-aangkin na ang mga ito ay wala. Siguro kailangan lang ng maayos na koordinasyon para tumpak ang impormasyon tungkol sa mga proyekto, sabi ni Congressman Arjo matapos ang mga proyekto sa Barangay Bahay Toro, Del Monte Project 6, at San Antonio. Sa ginawang pagbisita ng mister ni Maine Mendoza sa mga naturang lugar, napatunayan ang naunang findings ng Department of Public Works and Highways, DPWH, Quezon City 1st District Engineering Office na, all projects are verifiable on-site. Ayon sa ulat, sa 66 na sinasabing mga ghost project na iniulat sa media, 7 lamang ang matatagpuan sa distrito ng Ataide, kung saan lahat ng mga ito ay napag-alaman na natapos o patuloy, na may wastong dokumentasyon, tamang mga coordinate, at photographic na ebidensya. Kabilang sa mga tinaguriang verified projects, ay ang 4 na flood control structures sa Culiat Creek at Dario Creek sa Barangay Bahay Toro, ang rehabilitasyon sa Drainage Road 3, Project 6, ang West Riverside Pumping Station sa Barangay Del Monte, at ang flood control project sa San Francisco River, Barangay San Antonio. Sabi ni Arjo, 5 sa 7 proyekto ay nakumpleto na habang ang 2 pa ay natigil, due to pending issues. Ang mga proyekto ay hindi multo, makikita, mahahawakan, at kapaki-pakinabang. Mukhang maagang dumating ang Halloween para sa ilang tao, sabi ng kongresista. Ipinagdiinan din ni Ataide na imposibleng guminansya siya sa DPWH projects, as they're already in the National Expenditure Program, and he couldn't unilaterally include them in the General Appropriations Act, GAA, as he's not a member of the Bicameral Conference Committee. Nais nating lahat na wakasan ang katiwalian at ipakulong ang mga tiwali. Ngunit hindi tayo magtatagumpay kung paparusahan natin ang mga maling tao. Ang ebidensya ay nagsasalita para sa sarili nito, at ang ebidensya ay nagsasabi ng totoo, sabi pa ni Arjo Ataide. Sa naging pahayag nga ni Arjo Ataide ay maraming mga netizens ang hindi natuwa, kung bakit ngayon lang ito nagsasalita ng masunog ang DPWH sa isang distrito sa Quezon City. May mga hindi kumbinsido sa mga naging pahayag ni Arjo Ataide at may mga duda ang mga netizens, na baka ay sinadya ang naturang sunog para makalusot daw ang congressman na si Ataide.